Hello po mga ka-high vibes, mga ating, mga dude. Welcome po sa inyong April hanggang May Energy Timeless Reading. Kahit kailan mo mapanood, kung nagre-resonate sa'yo, ito ang mensahe mo. Sa reading na ito, focus po tayo sa career, money opportunities at personal growth. Pero kahit anong zodiac sign ka, kahit anong sitwasyon mo, ma-access mo pa rin ang guidance na kailangan mo. Bago tayo magsimula, quick announcement lang po mga ating mga dude. Kung gusto niyo po suportahan ng channel at readings, may affiliate links, super thanks, coffee link, o pwede rin po sa GCash or PayPal. Makikita niyo po lahat yan sa description at pin comments. Open your mind and heart, huminga lang, relax, at hayaang mag-guide ka ng cards. Ready na ba kayo mga ating dude? Let's dive in sa inyong April hanggang May Timeless Reading. Hello Aquarius, welcome back po sa channel. Kung nakita mo ang video na to, hindi ito aksidente. May message talaga dito para sa'yo in this moment. Ang reading po na ito ay for April hanggang May, timeless energy. Kaya kahit kailan mo ito mapanood, possible na ito ang tamang timing para sa'yo. Sa energy mo ngayon, may lumalabas na shift, realizations, at big changes. Lalo na pagdating sa love, career, at money. Parang may mga bagay kang kailangang i-let go. Pero kapalit nito ay mas malinaw na direction at bagong opportunity. May energy din dito ng unexpected communication, truth na lalabas at decisions na magbabago ng takbo ng situation mo. So, Aquarius, kung ready ka na malaman kung ano ang gustong ipakita sa iyo ng Divine Universe, let's begin your reading. Okay, umpisa natin dito sa denial card. Aquarius, may matinding energy ng denial dito. Parang may katotohanan na nasa harap mo na pero ayaw mo pa. O ayaw pa ng isang tao na tanggapin ito ng buo. Hindi dahil alam ang totoo, kundi dahil masakit pa. O hindi pa ready harapin ang consequences ng truth. May emotional resistance dito na paulit-ulit. Kahit may signs na, kahit may clarity na unti-unti, pinipili pa rin muna i-delay ang acceptance. Kaya nangyayari, umiikot lang ang sitwasyon sa parehong cycle hanggang matuto ang puso at isip na magkasundo. Yung key energy po dito sa reading po ninyo, dito po sa card na to, pag-iwas sa katotohanan, emotional resistance, repeating lesson cycle. Aquarius. Dito naman po sa lost card, ito yung pakaramdam na parang hindi mo alam kung saan ka papunta. Hindi literal na nawawala ka, pero emotionally at mentally, may confusion pa sa direction mo, lalo na sa love at personal decisions. May energy din na parang pareho kayong naniligaw ng isang tao sa sitwasyon, parehong naghihintay ng sagot. Pero hindi pa klaro ang timing, kaya habang walang clarity, parang stagnant ang galaw. So, yung key energy po dito sa card na to, emotional confusion, unclear direction, at waiting phase. Okay, ito naman po ang access granted card, hidden viewing, social media, energy, o peking profile, or peking account, fake accounts. Aquarius, may hidden connection energy dito kahit walang direct communication, may access pa rin. Parang may nakatingin, silent observer, o taong aware sa buhay mo sa social media. Hindi ito obvious communication, pero may connection pa rin sa background. Parang tahimik lang siya, pero hindi ka nawawala sa awareness niya. Yung key energy dito sa card na to, silent watcher or silent viewer, social media checking, hidden connection, or fake profiles, fake accounts. O pwede rin fake people. Okay. So, dito tayo sa crickets card. Crickets, silence, no movement. Yan po yung energy ng crickets. Silence, no movement. Aquarius, sobrang tahimik ng energy na to. Walang chat, walang update, parang walang nangyayari sa surface level, pero sa loob,
maraming iniisip at emotions na hindi nasasabi. Ang silence na ito ay hindi po simpleng kawalan, kundi emotional pause. May takot, confusion, o hindi pa alam paano magsimula ng conversation. Mga dude, ito yung key energy ng crickets card. No communication, emotional shutdown, waiting energy. So, dito naman tayo sa legal card. Legal, papeles, yan po, formal process. Aquarius, may seryosong energy ng legal o formal na bagay. Pwedeng papeles po ito, kontrata, settlement, o kahit decision na kailangan dumaan sa tamang proseso bago matapos. Hindi po ito pwedeng madaliin kasi may structure at responsibility na involved. May mga bagay na kailangan ma-finalize bago makamove forward ang sitwasyon. Ito po yung key energy ng card na to. Formal process, paperwork o kaya po agreement, settlement or decision. So dito tayo sa insatiable card. Insatiable card. Walang kasiyahan. Hindi nakokontento. Ganun yung vibe. Ganun yung energy mga dude. So, gets nyo na po yan. Insatiable, walang kasiyahan. Aquarius, ito yung energy na kahit may nakukuha na, parang kulang pa rin. Laging may more. Na hinahanap, more love, more money, more validation. Ang challenge dito, hindi po lahat ng void na napupuno ng external things, mga material na bagay. Kaya kahit anong habol, temporary satisfaction lang po ang nararamdaman. Ito yung key energy ng card na to. Laging kulang na feeling. Okay? Laging kulang. Emotional chasing. Burnout pattern. So, dito naman po tayo sa happiness card. Aquarius. After ng confusion, silence, at emotional heaviness, lumalabas na yung tunay na happiness. Hindi ito dramatic, kundi simple lang at napaka-peaceful na. Talagang kasiyahan. Okay, peaceful. Parang gumagaan ang loob mo at mas nagkakaroon ka ng clarity sa kung ano talaga ang mahalaga para sa'yo. Mas less drama, mas kalmado na energy. Ang ganda nito. Ang gaan ng pakiramdam nyo dito, mga dude. Once na magkaroon ka nito, happiness, totoo, genuine na happiness. Peaceful happiness. Key energy, yan po. Peaceful happiness, emotional relief. Talagang ang gaan sa pakiramdam. Clarity and acceptance. Napakaganda niyan, mga dude. Clarity and acceptance. So, dito tayo sa Divine Masculine card. Divine Masculine, Aquarius, mga dude. May Divine Masculine energy na lumalakas. Okay? Yung energy, lumalakas. Divine Masculine. Pwedeng isang tao ito o energy ng action. Okay? Pwedeng tao o kaya po energy. Energy ng action, stability, at decision making. Okay? Tandaan niyo po, yung Divine Masculine energy, pwedeng tao o kaya po energy po yan ng action, ng stability, at decision making. May realization phase muna bago po ito gumalaw. Ito pong Divine Masculine energy. Hindi pa agad action, pero papunta na sa clarity at maturity ang energy niya. Okay? So, ito po yung key energy ng Divine Masculine card. Mature Masculine energy, delayed action, realization, before movement. Okay. So, dito tayo mga dude sa affirmation card. Basahin ko po sa inyo ang affirmation card. Basahin ko po mga dude. I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Ulitin ko po, baka na-skip po ng ilan sa inyo. I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Aquarius, paalala po ito na may control ka sa energy mo araw-araw. Hindi ka stuck sa past emotions o confusion. May choice ka palagi na piliin ang peace kesa po sa chaos. Kapag pinili mo ang kahit maliit na joy or happiness, unti-unting nagbabago ang buong energy mo. So, yan po. Key reminders po sa inyo ng card na ito, ng affirmation card na ito ay araw-araw may fresh start.
Wow, ang sarap sa pakiramdam nito mga teng dude. Sa mga nakaka-relate lang po araw-araw may fresh start. Small joy, pero ang laki ng shift. Big shift. Piliin ang peace. Wow, yan. Ganda ng reminder sa inyo. Piliin ang peace. So, dito na tayo sa Abundance Oracle card. Abundance Mindset. Aquarius, mga ating dude, bumabalik bago, mga cross-watchers, kahit hindi ka Aquarius, pero nakaka-resonate ka dito, o ramdam mo ang reading na ito. Ang abundance ay nagsisimula sa isip. Kapag ang mindset mo ay laging kulang, mas lumalakas ang lack energy. Lack, L-A-C-K, energy. Lack, kulang. Pero kapag may darating at supported ako, ganyan po, pag ganyan po yung mindset po ninyo, may darating at supported ako, mas nagbubukas ang flow ng opportunities. Di ba mga teng dude? Pag ganyan po yung mindset po ninyo, lagi niyong isipin, may darating at supported ako. Yan po, mas nagbubukas ang flow ng opportunities. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagtitiwala sa buhay at sa timing. So, yan po. Mindset shift sa abundance, iwas po sa kulang na pag-iisip, okay? Yung kulang thinking or mindset. Iwasan niyo po yung ganyan na kulang na mindset. Trust sa flow. Magtiwala kayo sa flow o sa proseso ng Divine Universe. Mga teng dude. So, ito naman po yung warnings o mga challenges na pwede niyo pong kaharapin. Aquarius o kahit hindi ka Aquarius, basta kayo po ay ramdam niyo po yung reading na ito, nakaka-resonate kayo, nakaka-relate kayo. Importante ito na marinig po ninyo. May ilang energy na kailangan mong bantayan. May emotional confusion pa, kaya possible magkamali sa decisions kung padalos-dalos. May silence din na pwedeng mag-cause ng overthinking at assumption. Ito yung challenges. Overthinking sa silence, emotional confusion, impulsive decisions, yung pabigla-bigla talaga na pagdidesisyon. Yun po yung warning. Huwag muna magdesisyon kapag emotionally triggered ka. Ulitin ko po, baka may naka-skip. Huwag po muna magdesisyon kapag emotionally triggered ka. Heads up. Okay, heads up lang po mga teng dude. May paparating na shift, pero gradual. Hindi siya biglaan, pero unti-unting lilinaw ang sitwasyon mo. May movement sa communication or realization phase, lalo na sa love at work decisions. Yan po, heads up. Unti-unting clarity. Yan po, heads up ko na kayo. Kaya hindi na kayo magugulat niyan. Magkaroon kayo ng unti-unting clarity. Wow. Congrats. Possible message or realization, transition phase ongoing. Ang ganda. Diba? Yan po, heads up. Talagang nangyayari na yan. Ongoing na yung transition phase po ninyo. Okay, huwag nyo nang pagdudahan yan. Ito naman po yung good energy, good news, na sana hindi nyo na-skip, sana umabot pa po kayo dito sa part na to ng video. Ito yung good news po ninyo, good energy, Aquarius, or kahit hindi ka Aquarius, after ng confusion at silence, ng katahimikan, may good energy na papasok. May emotional relief at mas stable na direksyon. May possibility ng better understanding sa pag-ibig, ayan po, sa love connection, or sa work opportunity po ninyo. Good news, clarity after confusion. Wow, ang ganda. Congrats, mga teng dude. Good news talaga yan. Emotional healing, better direction coming, parating, magandang direksyon, mas magandang direksyon. O diba? Good news talaga yan. Actually, hindi siya basta good news Great news yan. Okay. So, ito po yung practical na reminder po sa inyo ng inyo pong reading. Huwag mong i-force o pilitin ang clarity sa taong hindi pa ready. Okay? Huwag mong i-force o pilitin ang clarity sa taong hindi pa ready. Hayaan mong mag-unfold ang sitwasyon naturally. Focus ka muna sa sarili mong stability, emotionally at financially. Mas magiging malinaw ang lahat kapag hindi ka driven ng fear o anxiety. Advice po sa inyo yan ng mga
spirit team po ninyo, ng mga ancestors po ninyo, ng cards, ng mga mensahe ng cards. Don't force yung mga kasagutan, huwag niyong pilitin na mahanap agad yung sagot. Okay? Na dumating agad yung sagot. Don't force answers. Focus sa sarili. Mag-observe. Don't assume. Yan po. Don't assume. Stay grounded. Symbols. Yan naman po yung mga signs, symbols, synchronicities. Ito yung mga signs na pwedeng lumabas sa paligid mo bilang confirmation. Kung naghihintay ka ng confirmation. At tulad po ng salamin, eyeglasses, sunglasses. Yan po ay sign, no? Sign ng clarity. Magkakaroon ka niyan, bagong perspective. Makita ka naman ng tuyong dahon, no? Dried leaves, tuyong dahon. Ending naman ng cycle yan, no? Ending cycle. Susi. Makita kayo ng susi. O keys. Susi. Bagong access yan. Bagong access, bagong opportunity. Bench or upuan. Okay? Ito naman po yung waiting phase. Parang naghihintay ka. Ganyan, bench or upuan. Court. Korte. Legal papers. Yan naman po ay mga desisyon, settlement. Ayan po, makita kayo ng ice cubes. Okay? Ice cubes, yellow. Or ice cubes, yellow, ice cream. Yan po. Basta malalamig, no? Malamig. Tubig na malamig. Cold energy, silence. Okay? Cold energy, silence. Ganyan po yung mensahe sa inyo. Sunflower, makita kayo ng sunflower. Pwedeng confirmation nyo yan. Na-reading mo to. May part dito na mag-resonate sa yung sunflower. Yan po ay nagpapakita naman po na yan po yung parang nire-remind ka ng Divine Universe na huwag ka mawala ng pag-asa. Magkaroon ka ng hope. At magkakaroon definitely ng hope. May glow up. Okay? Glow up. Wow. Gym. Yan po, yung makakita ka ng gym, nag-workout, or may makita po kayo na yung parang Divine Masculine, yung maganda po yung body, okay? Yung physical na katawan. So, yan po ay disiplina. Simbolo naman po yan ng disiplina o rebuilding self. Gold coins, makakita kayo ng gold coins. Yan naman po ay simbolo ng money flow. Ang ganda. Wow, money flow. Lotus, kung makakita kayo ng lotus na flower, lotus, spiritual awakening naman po yan. Makita naman po kayo ng buwan. Okay? Buwan. Moon. Hidden truth. Yan po, yung intuition po ninyo. Sign niya na may matutuklasan ka, na nakatago, ganyan po, yung secret, or intuition naman po yan. Tataas yung intuition po ninyo. O yung inyong psychic ability. Joyful emojis, yung mga smiley, ganun po, yung emojis. Or may nakita po kayo nakangiti, or palangiti na tao. Yan naman po ay sign na magkakaroon ka ng emotional shift. O ikaw mismo ito. Pwedeng ikaw ito na napapangiti ka sa mga simpleng bagay. Ngumingiti ka, ang ganda ng ngiti mo. Smile, yan po. O humarap ka sa salamin na smile ka. Emotional shift yan. Ang ganda yan, mga ating dude. So ito po yung mga lucky numbers po ninyo. 1, 3, 7, 8, 11. Pwedeng angel numbers din po yan. Or 111, 333, 777, 888, or 1111. Yan naman po ay simbolo ng reset, communication, divine timing, abundance, awakening. Ito naman po yung mga initials. A, J, R, M, S, K. Ulitin ko po. A, J, R, M, S, K. So, pwedeng tao po ito, connection or energy around love, work situation. Okay? Pwedeng sa pag-ibig, pwedeng sa trabaho. Yan po. Pwedeng tao yan, or connection, or energy sa paligid mo. Okay, timing energy, April hanggang May timeline. So, timeless po ito, no? Timeless reading, kung kailan nyo mapanood. Pero, timeless siya. So, yung early cycle, emotional realization. Yung yung kalagitnaan, mid-cycle, movement na yan. Mga mensahe, mas makakatanggap po kayo ng mga mensahe na kailangan nyo. So, end cycle, yung bandang dulo na cycle, decision, doon ka na magkakaroon ng
talagang solid na decision, malinaw na decision, at may closure. Okay? Magkakaroon ng closure. Basta may vibe dyan ng closure. Okay? So, yung mga dates naman po to avoid, kung maaari, no? Kung kaya po ninyong maiwasan, yung mga araw na, basta iwas po kayo sa mga araw na kayo po ay emotionally drained, or kaya po sa ilan po ay, yung iwasan niyo po yung magdesisyon, lalo na kung kayo po ay emotional, okay? Masyado ka emotional, wag ka muna magdesisyon. Yung mga araw na may mga impulsive confrontation, mga ganyan, may mga pagtatalo, mga bigla ang galit, ganyan po mga ating dude, yung mga hindi maiwasan, no? Pero hangga't maaari, maiwasan sana, no? Yan yung mga araw na talagang iwasan po ninyo na magkaroon ng impulsive confrontation hangga't kaya. So, yung iba naman po sa inyo ay yung magmadali naman sa pag-ibig, no? O financial decisions. Yan po. Iwasan po yung magmadali. Rush. So, hintayin muna magkaroon ng clarity. Okay? Hintayin mo muna yung clarity bago ka kumilos. Okay? Ipag-pray mo din. Ipag-pray mo sa Divine Universe, kay Father God, na magkaroon ka ng clarity para makakilos ka na. Okay? Hintayin mo na ang clarity bago kumilos. Aquarius, sa part 2, palalalimin pa po natin ang money and workflow po ninyo. Bakit may delay or blockage? Hidden opportunity na paparating. Paano mag-open ng financial stability sa career or legal energy? Mga paperwork, settlement o decision movement sa career shift. Okay? Career shift o transition energy. Ano ang dapat i-release para umusad? Sa love naman po or divine connection. Sino ang divine masculine energy na tinutukoy dito? 'Di ba? Bakit tahimik pero connected pa rin? Hala, sino kaya yan? Okay, sino kaya sa inyo nga ka-resonate ito? So, bakit tahimik pero connected pa rin? May comeback ba or closure energy? 'Di ba? Ayan po yung mga kaabang-abang. Okay, so sa mga interesado po, para sa part 2, i-click lang po ninyo yung join or membership button sa ibaba ng video para ma-access nyo po yung full extended reading plus exclusive insights. Okay? Kung nakaka-resonate ka sa reading na ito, Aquarius ka man or hindi, or cross-watchers, yan po. Kahit hindi ka Aquarius pero nakaka-resonate ka sa reading na to at gusto mo pa ng mas malalim, okay? Deeper at exclusive guidance. Pwede mong isupport, okay? Ang channel sa pamamagitan ng pag-join sa membership. Makikita mo yung join button sa ilalim ng video. Katabi po o kaya po malapit yan sa subscribe button sa YouTube, no? Mga tengdud. I-click mo lang po yun para makasali. Dito sa membership, makakakuha ka ng exclusive readings na hindi nilalabas sa regular videos, early access sa upcoming uploads, special energy updates, at deeper messages for members. Doon ko po nilalabas yung mas advanced na readings, mas direct timing predictions, at exclusive messages na hindi ko nilalagay sa public videos. Kasi po, mga tengdud, minsan po may mga energies at messages na mas okay po i-handle in a more private at protected reading space. Lalo na kapag mas sensitive or mas deep ang situation. Pwede ka rin mag-join kahit hindi ka nakasubscribe sa channel. Magkaibang feature po ang subscribe. Huwag po kayo maguluhan, mga tengdud. Magkaibang feature po ang subscribe at membership. Ang membership join button po yan ay available lang kung naka-enable po ito sa channel at visible siya sa device or sa account po ninyo. So, kahit hindi ka nakasubscribe, pwede ka pong mag-join. Basta i-click mo lang po yung join button. Maraming salamat po sa suporta po ninyo, mga tengdud. Napakalaking tulong po nito, no, para ipagpatuloy ko po ang ganitong readings at mas marami pa tayong maabot na viewers na nangangailangan po ng clarity at guidance. So, Aquarius o kahit hindi ka po Aquarius, lahat ng readings ay based po sa energy flow ng cards at collective timeline. Hindi po ito fixed na mangyayari, kundi possible path, depende
sa choices at vibrational energy or sa frequency po ninyo mga Ateng Dude. Thank you po mga ateng, mga dude. Hi F888 family, mga ka-high vibes. Sana may napulot kayong guidance, clarity at kahit konting lakas ng loob mula sa reading na ito. Comment below kung alin sa numbers, symbols, initials o messages ang pinaka-resonate sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng nag-stay hanggang dito po sa dulo. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong time at energy. Kung gusto niyo po supportahan ang channel at readings, may affiliate links, super thanks, coffee link o pwede rin po sa GCash or PayPal. Makikita niyo po lahat yan sa description at pinned comment. Grateful talaga ako mga Ateng Dude sa lahat ng support niyo. Ramdam ko ang pagmamahal at positive energy ninyo at naniniwala po akong pwede rin pong bumalik sa inyo ang mga blessings na ito in many different forms, multiplied, cleansed, in increasing quantity, miraculously sa bawat pagkakataon. Hindi man tayo magkakakilala personally, pero ramdam ko ang energy niyo mga Ateng Dude at sobrang grateful ako na kahit papaano naging part ako ng journey ninyo. If naka-resonate ito sa iyo, paki-like, comment, share, subscribe, comment below, I receive financial abundance. At ingat palagi sa inyong journey, sending love, light, healing at financial blessings. See you po sa next reading. Ingat po kayo palagi.